Yun, nag-error mga lods. Error 1. So, di kaya. Okay, magandang umaga mga lods. So, try na naman natin i-test yung Jenson 5000 watts natin. Okay, doon dito sa likod natin. So, try natin kung kaya ba talaga niya yung mga power tools. May mga nagtatanong kasi kung kaya ba raw yung mga power tools. Like ito, rotor, grinder, circular saw, barina, then sander, jigsaw, at higit sa lahat kung kaya ba raw yung ganitong klaseng welding machine, inverter type na welding machine. Okay, so try natin to isa-isa mga lods. So subukan natin kung kayang-kaya ba ng Jenson natin. Okay mga lods, so ang gagawin natin ngayon sa video natin is try natin bawat isa, and then tingnan natin kung ilan ba ang wattage ng bawat power tools mga lods. So bawat isa, so tingnan natin, at saka tingnan natin kung kaya bang magsabay ng isa o hanggang dalawa o tatlong power tools sa inverter natin. Torture natin yung inverter natin kung hanggat ilan talaga makakaya niya. Okay, gamit natin yung 43Ah pa rin na battery, 24 volt system mga lods. So una natin i-test mga lods itong drill natin. So tingnan natin kung ilang wattage yung drill natin. So try natin paganahin. So testing kasi ko. Testing mo sa kuan. So 300 to 200 to 300 wattage. Tingnan natin. So next nating iti-test ay ito, sander. So try natin ilang wattage yung sander natin. Okay, yun mga lods, nasa 100 to 200 yung wattage ng sander natin. Okay, next natin i-try itong circular saw. Kung ilan ba talaga yung wattage nito. Okay, try natin.
So medyo mataas yung wattage ng natin, yung circular saw. Sa unang on, aabot ng 1416. So next power tool natin is grinder. So tingnan natin kung ilang wattage yung grinder. So, kayang-kaya yung grinder. Tingnan natin ulit. Nasa 600 ang unang on ng grinder, pero sa kalaunan umabot ng 300 watts. So, 300 to 600 watts. And then, next na i-try natin na power tool is router. So, try natin yung router. Ilang wattage ba talaga yung router? So yung router umaabot lang ng 100 to 200 or 300. So maliit lang yung wattage. Next is jigsaw. Tingnan natin ilang wattage yung jigsaw natin. Kaso medyo may sira to ata yung jigsaw natin. Iwan ko lang kung mapagana natin to. Yun, from 300 to 500 watts. Minsan nagiging 600 yung jigsaw natin. So, dito natin malalaman mga lods kung kaya ba talaga ng ating setup yung welding machine natin na inverter. Kung kaya ba ng Johnson na 5,000 watts. So, subukan natin kung hanggang saan or papatay ba or kayang-kaya ba gaya ng mga naunang test natin like sa aircon, yung mga power tools natin. So pigain natin, tortured natin kung kayang-kaya ba yung ganitong type na welding machine, I mean. So maliit lang to, siguro nasa 200A 200A yata. So nasa 200A ang maximum nito, pero hindi ko to iset, siguro 170 lang. Nakaset natin sa 170. Tingnan natin mga lods kung kaya ba yung ganitong welding machine. Okay, at saka tingnan natin din kung ilang wattage to. Okay mga lods, set natin dito sa maliit na inverter na to. Ito yung ginagamit namin sa mga pag-welding namin. Yan So try natin. Lagyan natin ng wattmeter din yung dyan. Pero din ako dito kung ilan ang narire dito. So subukan natin mga lods. Since wala akong welding mask, so shades lang gamitin natin. So hindi na lang tayo direct na tumingin dyan sa weld natin. So subukan natin kung kaya ba talaga ng welding machine natin mga lods. Okay, ito na.
Yun, nag-error mga lods. Error 1. So di kaya ng Johnson ang welding machine natin. So nag-error 1 siya mga lods. So hindi talaga kaya. Mga lods, di talaga kaya. Oo. Based sa nakikita natin, oo, nakikita sa video, di kaya yung yung inverter, kahit maliit na inverter na welding machine. So di kaya ng ating Johnson na 5,000 watts. So wag nyong subukan na lang kasi umaabot ng mahigit 2,000 watts. So namamatay yung inverter, nagka-error 1 mga lods. So, kung umabot kayo sa puntong ito, paki-subscribe naman, at saka paki-like ng video natin mga lods. At saka paki-bahagi naman para malaman din ng iba. Okay, maraming salamat mga lods. Bye-bye. Thank you for watching.